Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe na puno ng misteryo at kilabot? Sa gitna ng makulay na panagbenga sa Baguio, sumama kay Alexa at sa kanyang mga kaibigan sa isang hindi inaasahang adventure na magdadala sa kanila sa mga anino ng nakaraan. Makakasalubong nila ang isang matandang lalaki, si Mang Isko, na may dalang mga sikretong bumabalot sa lumang ospital na kanilang pinasok. Ihanda ang inyong sarili sa mga bulong at anino na magpaparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa kahit sa tahimik na gabi ng inyong kwarto. Sa gitna ng ingay at kulay ng Panagbenga Festival, nakilala natin si Alexa, isang masigasig na supervisor sa call center. Kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Carlo at Tricia. Naglalakad sila sa Session Road na puno ng mga bulaklak at banda, nagtatawanan at nagkukulitan sabay sa ritmo ng selebrasyon. Sa kanilang paghahanap ng masasakyan papunta sa isang hindi kilalang pasyalan, naranasan nila ang matinding trapiko ng Baguio. Naiinip at nais makaiwas sa abala, nagdesisyon si Alexa na mag-book ng grab car sa kanyang smartphone. Guys, baka mas mabilis pa tayo makarating kung grab na lang, suhestyon niya, habang pilit na hinahanap ang signal sa kanyang phone. Sa kanilang paglalakbay palayo sa syudad, napansin ni Alexa ang mga abandonadong gusali sa isang lambak. Teka, ano kaya yung mga yon? Tanong niya sabay turo sa mga guho. Tumigil ang grab car sa isang tabi ng daan at bumaba ang tatlo, hila-hila ng kuryosidad ni Alexa. Tara, explore natin, excited na yaya niya sa kanyang mga kaibigan. Ang sinag ng araw ay unti-unting lumubog sa likod ng mga bundok habang sila'y naglalakad patungo sa mga guho. Ang bawat hakbang ay may halong takot at pagkasabik, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa misteryo ng papalubog na araw. Habang lumalalim ang gabi, ano kaya ang mga misteryong kanilang matutuklasan sa lumang ospital na ito? Sa pagpasok nila sa lumang ospital, nadama nila ang lamig ng hangin, na tila ba may yumayakap sa kanilang balat. Ang bigat ng kasaysayan ay kapansin-pansin sa mga pader na puno ng lumot at graffiti. Grabe, feel mo yung history dito. Bulong ni Tricia habang hinahaplos ang mga pader. Habang naglilibot, natagpuan nila ang mga lumang kagamitan medikal at mga larawan na nagpapakita ng nakaraan ng ospital. Uy, tingnan nyo to, parang may mga kwento yung mga pics, sabi ni Carlo habang pinagmamasdan ang mga lumang litrato. Nagpalitan sila ng mga kwento at haka-haka na lalo pang nagpatingkad sa misteryo ng lugar. Biglang sumulpot si Mang Isko mula sa isang sulok, isang matandang lalaki na may hawak na anting-anting at mga dahon at abala sa paggawa ng ritual sa isang lumang altar. Mang Isko, ano yang ginagawa mo diyan? Tanong ni Alexa na may halong pagtataka at takot. Tinangka ni Alexa na lapitan at kausapin si Mang Isko, ngunit ang tanging nakuha nila ay ang paulit-ulit na bulong niya ng isang mahiwagang parirala. Iligtas. Iligtas. Paulit-ulit niyang binubulong na nagdulot ng kilabot sa kanilang balat. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? At bakit kaya ganito na lang ang kilabot na nararamdaman nila? Sa bawat bulong ni Mang Isko, tila ba may bumubulong din sa kanilang mga puso na may hindi magandang mangyayari. Pagkatapos ng kanilang kakaibang karanasan kay Mang Isko, hindi na mapakali si Alexa. Guys, kailangan na nating umalis dito, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. Sa kanilang pagmamadali, nadama nila ang bigat ng mga mata na tila sumusunod sa kanila mula sa dilim. Parang may mga aninong nagtatago sa bawat sulok at ang bawat hakbang nila ay sinasabayan ng kabog sa dibdib. Paglabas nila ng ospital, sinalubong sila ng malamig na hangin ng Baguio. Doon nila nakilala si Kuya Mark, isang lokal na tricycle driver na may ngiti sa labi. Mukhang kailangan nyo ng tulong
ani Kuya Mark, na agad silang inalok ng sakay pabalik sa syudad. Sa loob ng tricycle, habang bumabagtas sila sa madilim na daan, hindi maiwasan ni Alexa na ibahagi ang kanyang nararamdaman tungkol sa sinabi ni Mang Isko. Nagkaroon sila ng masalimuot na talakayan tungkol sa mga sinunog na katawan at ang madilim na kasaysayan ng ospital. Grabe, hindi ko ma-imagine na may ganun palang nangyari dito, sabi ni Tricia. Ang kanyang mga matay malalim ang pag-aalala. Sa kanilang pagbabalik sa Airbnb, hindi na nagawang makatulog ni Alexa. Naglalakad-lakad siya sa kwarto. Sinusubukang itaboy ang mga aninong gumagalaw sa mga sulok at ang mga bulong na tila nagmumula sa kung saan. Ano ba itong mga naririnig ko? Tricia, Carlo, gising ba kayo? Bulong ni Alexa pero walang sumasagot. Sa kanyang pagkabalisa, nagpasya si Alexa na kausapin ang may-ari ng Airbnb, isang matandang babae na kilala sa lugar. Manang, pwede ko po ba kayong matanong? Sabi ni Alexa, ang kanyang boses ay halos pabulong. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Alexa ang koneksyon ng kanilang tinutuluyan sa lumang ospital at ang mga kwento ng mga biktima ng sakit na doon sinunog. Kaya pala may kakaibang pakiramdam ako dito, aniya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Habang lumalalim ang gabi, ang mga sikreto ng lumang ospital ay unti-unting bumubunyag. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa magkakaibigan sa kanilang huling gabi sa Baguio? Ang bawat sandali ay puno ng tensyon na tila may nag-aabang na hindi maipaliwanag na pangyayari. Hindi na mapakali si Alexa habang kausap ang may-ari ng Airbnb. Ano po ba talaga ang kasaysayan ng ospital na yon? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Yung ba ang tugon ng may-ari na may bahid ng lungkot sa kanyang mukha? Matagal na yung kwento. Ang ospital na yon, huling hantungan yun ng mga taong tinamaan ng malupit na epidemya. Para hindi kumalat yung sakit, sinunog nila ang mga biktima doon. Napalunok si Alexa. Kaya pala may kakaibang pakiramdam talaga doon eh. Oo, and si Mang Isko, kilala yun dito. Dati siyang empleyado ng ospital. Siya lang ang nakaligtas nung nagkaroon ng malaking sunog doon. Simula noon, nag-iisa na lang siya. Ginugugol ang oras sa paggawa ng mga ritual para sa mga kaluluwang hindi matahimik. Napayakap si Tricia sa sarili. Grabe pala ang pinagdaanan niya. Nagpalitan ng tingin ang magkakaibigan. Ang bigat ng kanilang natuklasan ay bumalot sa kanilang damdamin. Sa gitna ng kadiliman at katahimikan ng madaling araw, dali-daling nag-empake sina Alexa, Carlo at Tricia. Gusto na nilang makalimot sa mga naranasan sa Baguio. Habang tahimik pa ang lungsod, nag-aayos sila ng kanilang mga gamit, nagmamadali na makauwi. Sa kanilang pag-alis, napansin ni Carlo ang isang lumang anting-anting na nakasilid sa gilid ng kanyang bag. Ano to? Tanong niya, pero walang sumagot. Sa pagmamadali, isinantabi na lang nila ito at nagpatuloy sa pagmamaneho pabalik sa Makati. Nakabalik na sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang anino ng Baguio ay patuloy na bumabagabag sa kanila. Tuwing mag-isa si Alexa, hindi niya maiwasang maramdaman ang pangamba, lalo na kapag bumabalik sa kanyang isipan ang mahiwagang parirala ni Mang Isko. Sa bawat tahimik na sandali bago matulog, ang bulong ng nakaraan ay hindi niya mapigilang pakinggan. Mga ka-creepy, sa bawat biyahe ng buhay, may mga sikretong maaaring magdulot ng kilabot. Natutunan ito ni na Alexa at mga kaibigan sa lumang ospital ng Baguio. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload.
Hanggang sa muli mga ka-creepy, tandaan sa inyong pagtulog ngayong gabi, baka may mga aninong nag-aabang lang sa dilim. Mag-ingat at baka kayo ang susunod na mabulungan. Goodbye for now.